Dear Tita El, sa isang relasyon, natural lang naman siguro na may mga bagay na hindi palaging patas. Talagang may mga sakripisyong ginagawa at may mga pagkakataong kailangang magparaya. Pero Tita El, hindi ko maiwasang mapansin. Bakit parang kapag pamilya niya ang nangangailangan ng oras at atensyon, laging may paraan? Kapag may okasyon o kahit simpleng salo-salo sa kanila, handa siyang mag-adjust. Kahit may trabaho pa, gagawa siya ng paraan. Kahit pagod, pupunta pa rin at kahit minsan na hindi naman ganun kaimportante, nandun siya. Pero kapag pamilya ko nang nagyayaya, parang ibang tao na ang kaharap ko. Laging may dahilan, may trabaho, masyadong pagod, gusto na lang magpahinga. Kung sakali mong sumama, halatang halata namang napipilitan lang, Tita El. Yung tipong tahimik lang na parang nagbibilang ng oras at madalas nauuna pang magyaya na umuwi. Hindi naman ako yung tipo ng asawa na laging may reklamo kapag nasa pamilya na. Kung ano ang kailangan, sumusunod lang ako. Kung anong tradisyon nila, nakikisang-ayon ako. Alam ko rin na maayos ang pakikisama ko sa pamilya niya, hindi lang dahil asawa niya ako, kundi dahil gusto ko talagang makisama sa kanila. Kaya talagang hindi ko rin alam kung bakit ganito si Mister. Hindi naman mapag-isip o mabusisi sa relasyon ang pamilya ko, Tita El. Hindi sila yung tipo na kikilatisin siya o pipiliting makialam sa aming mag-asawa. Kaya nga mas lalo akong nagtataka kung bakit ganito siya pagdating sa pamilya ko. Ang mas masakit, naiisip ko kung ako ang ganito sa pamilya niya siguro, hindi niya rin magugustuhan. Kung sa tuwing may lakad sila, may dahilan akong hindi sumama o halatang napipilitan na naandun ako, hindi ba siya masasaktan nun? Tita El, hindi ko alam kung maliit na bagay lang ito na hindi ko lang dapat palakihin o senyales na may mas malalim pa kaming dapat pag-usapan. Minsan kasi hindi lang sa oras na susukat ang pagmamahal, pero kapag ganito palagi, hindi mo maiiwasang magtanong, nasaan ba ako sa listahan ng mga mahahalagang bagay sa buhay niya? Hanggang dito na lang po, your avid listener, Carmen with a K. Carmen with a K. May K ka rin naman talaga, no? Sa mga ganyang bagay. Kasi pamilya mo yan eh. Katulad nung sa asawa mo, sa mister mo, pamilya niya yon. And siguro yun talaga yung dahilan kung bakit kailangang nandun siya. Kasi pamilya niya yon. Nanay at tatay niya yon, kapatid niya, pamangkin niya, 'di ba? Family niya yon eh. Maybe they're close-knit. Katulad rin ng pamilya mo, 'di ba? Na close-knit. Ikaw din naman ganun lang din ang hangarin mo. Pamilya ko 'to eh, nanay, tatay ko 'to, mga kapatid ko 'to. Syempre sa bawat espesyal na okasyon, ba dapat join ako? 'Di ba? Dapat hindi niyo dinidistant o dinidistance yung sarili ninyo sa mga pamilya ninyo. Siguro, ang maganda is mapag-usapan nyo ng maayos, nang hindi mainit ang ulo mo, na hindi ka galit. Ipaintindi mo sa kanya na, Mister, alam mo, gaya ng nanay at tatay mo, tumatanda na rin ang mga magulang ko. Baka naman pwedeng kapag nagpupunta tayo sa nanay at tatay mo o sa pamilya mo, kapag meron namang imbitasyon yung nanay at tatay ko, puntahan naman natin dalawa. Kasi bilang respeto na rin yun eh, na sila yung in-laws. Katulad mo, di ba? You respect them as their in-laws. Kaya sumasama ka sa asawa mo. Hindi ko alam kung paano mo i-explain yun na bilang respeto sa nanay at tatay mo. Siguro wag mo na lang sabihin, pero ipaintindi mo sa kanya na hindi na bumabata ang nanay at tatay mo. Na kailangan habang naandyan sila, habang wala pa silang iniindang masyadong matinding karamdaman, meron ka ng core memories na maidadagdag pa. 'Di ba? Habang sila ay nabubuhay. Kailan pa pag wala na sila? 'Di ba ang mga matatanda nga matampuhin 'yan?
Dapat nga lagi-lagi niyong binibisita yung mga nanay at tatay niyo, lalo na kung aging na, because we don't know kung hanggang kailan sila. So siguro yun ang dapat mong paintindi sa asawa mo. At pag hindi pa talaga niya naintindihan, palitan mo na yung asawa mo. Ay, hindi pala, sorry. Mali. Pag hindi pa talaga, sorry. Alam niyo, hindi lang ako minsan, kung ano-ano nasasabi. Pero minimin ko talaga yun. Ay, hindi pala, sorry. Go, ha? Pag hindi pa rin niya naintindihan, Carmen with a K, di lumakad ka ng mag-isa. Isama mo yung mga bata nang kayo-kayo lang. Hayaan mo yung asawa mo. Kung ayaw, huwag mo pilitin. Oh, di ba? Habang framing yung camera. Kung ayaw nyo, huwag nyong pilitin. Kung ayaw niyang sumama. What's important is, meron kang core memories na naidadagdag pa. Yung mga ala-alang magaganda habang sila'y nabubuhay, habang sila'y aging na. Yun ang importante. Ikaw ang anak. Hindi ba? Ikaw ang talagang original na miyembro ng pamilya. Huwag mong hayaan ang asawa mo na nakawin yung happiness at yung core memory na yon from you. Hayaan mo siya. Kung ayaw niya sumama, di wag. Kung napipilitan lang siya, kung half-hearted siya, kung nagyayaya agad mag-uwi, gugustuhin mo ba yung gano'ng kasama? Di wag. Ayaw mo, di wag. May pera. Ganun na lang. Di ba? Ayaw mo sumama sa amin. O sige, pengi pera. Pupunta kami ng mga bata. Punta kami ng mga anak mo. Kailangan nilang bisitahin lolo-lolo nila. O, ganun. Sumahod ka. Iwanan diba? mo. Di ba, Dr. Love? Iwanan mo sa bahay. Kung ayaw niyo sumama, di wag mong pilitin. Ikaw kamag-anak Oo. Diba? Siguro, wag mo na lang itanim yon kung ayaw niyang sumama. Baka meron lang ding dahilan kung bakit ayaw niyang sumama. Meron siyang hindi maipagtapat sa'yo na isa o ilang bagay kung bakit ayaw niya sumama. Pero kasi ang importante, ikaw. Dahil ikaw ang anak niyan ng nanay at tatay mo. Hayaan mo siya kung ayaw niya, di wag. Tapos, di bali nang ikaw ang may masabi, wag lang ikaw ang mapulaan. 'Di ba? Kung ginagawa niya 'yan sa nanay at tatay mo, 'wag mong isuklian ng kagaspangan ng ugali. Basta ikaw, goody good girl ka. Ganon ang goal. Humingi ka ng pera sa kanya pamasahe Yun at nga saka yung sabi pambili ko. ng siopaw. Tama, Kumain kayo ng pasalubong. siopaw ng mga Oo, anak mo. oo. Dalhan mo ng siopaw yung nanay mo at tatay mo. Oo, di ba? Ayaw mo sumama. O sige, pengin na lang kami pamasahe. O syempre, magugutom yung mga anak mo. Kaya, hopian Pengin mo tipas. ba merienda? O, Hopian tipas. syempre, kailangan pa Tsaka salubong ko kape. pa nanay at tatay ko. O additional. Ano to? Ito lang? Nakukulang yan. Oo. Ganon. Hindi, baka meron niyang nararamdaman na kaiba yung asawa niya. Towards the parents. Towards the Baka parents. hindi Meron lang ganun masabi. Kasi, Oo. Diba? hindi ko naman nanay yun Oo, Diba? pero kahit na, sana isipin din natin na tayo, kung tumatanda tayo, so is our parents. At saka, Diba? magulang yun ang asawa mo. Ano ka? Di ba? Parte ng pagrespeto yun. Ano yun? Asawa lang ang mahal, yung nanay at tatay? Exactly. Hindi. Paano kung nagkaroon ng matinding karamdaman yung nanay at tatay mo? Oo. Hindi rin ba siya makikialaga? Ikaw ang asawa? Kung Kahit ayaw niya, paano. wag niya. Oo, naku, kaya love na love ng nanay ko yan si Tito Daniel. Hindi hinahatid pa niya yan sa ospital. Close siya sa mami Oo, mo. naku, minsan pag nasa That's work nice. ako, siya pa nagdadala sa ospital. You should be proud of Ganyan, them. Oo. ganyan ang idol na lalaki. Ano ba to? Carmen with a K. Sabi ko siya, palitan mo na yung asawa mo Ay, sorry. Dami makukuha dyan. Oo, hindi, charot lang yun. Pero yun nga, yun ang last resort natin, ha, Carmen? Pero sana magkausap kayo at magkaigihan ng inyong asawa, ha? O, babay na.